What's up mga ka-breeders? Ayan, nandito tayo sa ating inkubitoran. Ayan, napansin nyo mga ka-breeders, may sisiw na tayong ano, ayan. Ito yung incubator natin na walang thermostat ka-breeders. Ayan. So hindi nagpapatay hindi yung ating ilaw kasi wala tayong ginamit na thermostat, wala tayong temperature controller ano. So yan mga ka-breeders, ito ay ililipat na natin dito sa ating ano ng ating sa may ano, dito na natin nilagay ito. Ayan, dito natin sila ilalagay. So bago natin yan ilagay mga ka-breeders, papainumin muna natin sila ng tubig na may molasses ano. So itong ating DIY na incubator mga ka-breeders, ito ay tub. So sadyang na talaga hindi natin ito linagyan ng thermostat kasi mayroon lang tayong ibang controller ang ginawa natin dito sa ating ginawa. So ayan, ipapakita ko lang sa inyo sa ating ginawa no, mga ka-breeders, kung saan tayo nag-a-adjust dito pag oras na umiinit. Ayan, itong ating ginawa ka-breeders, meron dito yung mga butas sa gilid. Ayan, ayan, paikot yan mga ka-breeders, yung mga butas yan. So dyan tayo nagsasara kapag oras na mainit. At mayroon tayo din analog na temperature. So kukunin ko lang, yun ang ginagamit natin pang temperature dito sa ating init. Ito meron tayo dito nakasalang na mayroon temperature controller, itong ating ano. Ayan. So ito yung ginagamit natin ka-breeders. Ayan o, yung minute nyo 38 ka-breeders. Ayan, sa 38 something. Kita nyo ba? Hindi. Ayan, kita. Ayan. Ayun, yun ka-breeders. Bumaba na kasi siyempre nilabas natin. Mayroon din tayong ginagamit na sa humidity. Ito yung sinasabi ko ka-breeders, dito sa ating humidity temperature clock. 33.6 lang yung kanyang temperature dito sa ating ano. Pero dito sa ating analog ay nasa 38, no. Nakita naman kanina, 38. So ito yung ating mag-isang linggo na nakasalang to. Ayan. Ito ka-breeders, naka ano na tayo ditong papisa, nakadalawa na, tatlo, pangatlo ngayon. Ayan. Itong ginamit natin ay microwave. Ayan o. So ito mga ka-breeders, no? Ito yung ginagamit natin dito pag oras na nagano tayo. Ito na sa loob, kaya lang ito ngayon wala na sa loob kasi nag-hats na siya. Nilagay ko naman siya sa kabila. So ito ka-breeders, ito yung may kailangan, importante rin to sa ating pag-incubate para ma-detect natin yung ating humidity. Ayan, ito yung humidity nasa, di ba galing siya doon, nasa 53. Pero dito sa ating ginawang itong ating ginawang incubator mga ka-breeders, ang pumapalo lang siya dito ng 40 ang pinakamababa, 40, tapos minsan tumataas, depende to ka-breeder sa mga sa ano ata, sa paglalagay ng tubig kung gaano karami. Napapansin ko doon sa tubig, pag nagpapalit ako ng tubig ng marami, medyo tumataas ang kanyang humidity. Yun ang napapansin ko lang.
So hindi ko pa gaano pinagganuhan yan, pero basta ang ano ko niya, ang na experience ko diyan, hindi pumapalo ng ano yan, ng 70 or 80. Mas mababa kaysa 50. Umabot siya ng 40 pataas, ganun, ganun. Naglalaro lang siyang ganun. So kailangan natin to mga ka-breeder sa ating pag incubate ano. So ito ang importante dito sa ating ginagawa dahil wala tayong temperature controller. Ito yung ginagamit natin. So pag halimbawa dito ka-breeders ay umabot na siya ng 38, nag-stay na siya ng 38 o pumapalo siya ng 40, ang ginagawa natin ka-breeders, yun nga, nagano na tayo ng mga butas, nagbubukas. Yun yung ating control dito sa ating DIY na incubator na tab. So ganyan lang mga ka-breeders. So ayan mga ka-breeders, ano, at ito yung ating mga sisiw ay ating nililipat. Ayan na sila. Ililipat na natin sila dito mga ka-breeders. Ito, maraming na akong naisalang din dito. Dito na tayo nagpapailaw. Ayan. So, ayan mga ka-breeders, bago natin to papainumin muna natin sila ng tubig na may molasses. Yan ang kanilang first immune system. So, ayan. So ayan mga ka-breeders, at papainumin na natin sila at ililipat na natin doon ng tubig na may molasses. So ayan, tambay lang mga ka-breeders. So ayan mga ka-breeders, may nakahanda na tayong dito, tubig. Ayan, tubig na may molasses ito mga ka-breeders. So ito yung ating ginagawa. Sa bagong papisa natin, papainumin muna natin sila ng tubig bago natin pakainin. So maghapon ngayon, papainumin natin sila ng tubig. So mamayang hapon na natin sila lagyan ng paunti-unting tubig lang. So ganito lang ka-breeders. Ayan. Kailangan lang natin painumin. Ayan. Gawin lang natin to 3 beses, so depende sa kanyang naiinom. Kaya natin ginagawa to ka-breeders para nasisigurado tayo na nakainom. Pero yan, ibababad pa rin natin dito yan para kahit pa paano meron silang mainom. So ayan mga ka-breeders, about dito sa ating ginawang incubator na walang temperature. So pwede tayong gumawa ng ganyan. Kailangan nga lang matyaga ka, lagi mong tinicheck kasi baka mamaya tumaas yung temperature, sumobra yung init naman sa loob, baka yun yan ang ikakasira ng ating mga itlog. So ganyan lang ka-breeders. Pwede tayo mga ka-breeders gumawa ng ganyan. Sa mga ganyan-ganyan lang, napapaunti-unti. Pwede tayo gumawa, Ayun, ito naman mga ka-breeders ay nasubukan na natin na gumawa ng, pero hindi, meron naman din tayong nakasalang doon. Pero pwede. Ito nga, nasubukan na natin yung ating ginawang DIY na incubator. Meron naman napisa. Basta
sundin lang natin ka-breeders yung proseso, no? About dito sa ating ano. Meron ako dyan ano, thermostat. Bago pa, hindi ko pa nga nagagamit yun. Pero hindi ko ginamit. Sabi ko, bakit hindi ko subukan mag gawa ng incubator na walang thermostat? Kasi ano nga ba naman pinagkaiba? Yung kapag mayroon kang thermostat, nagpapatay sindi lang naman siya, di ba? Tapos pag namamatay, ibig sabihin pag nabubuhay siya, mabubuhay siya pagdating ng pinakamababa niyang ano, tapos mamamatay sa pinakamataas niyang temperature. Yun nga, naisip ko, bakit hindi ako gumawa ng ganyan ano, na hindi ginagamitan ng temperature controller. Ang importante lang mga ka-breeders, meron tayong analog na temperature ano, para ma-detect natin sa loob yung kanyang ano, init mismo. Yun ang ating gagawin, pinaka ano niya, temperature. Kailangan pag halimbawa tumaas siya, magbukas ka na ng mga butas. Kaya yan ang ginawa ko, mga butas sa gilid, para kapag halimbawa ano na, doon tayo magbubukas ng ano, para sumingaw. Tapos sa ano naman, sa gabi, kailangan mo rin checkin. Pag sa gabi, kailangan din natin isara yung mga butas, para kasi sa gabi malamig. Iba kasi sa gabi at saka sa araw. At saka yung ating design ng ating ginawang incubator mga ka-breeders, yung ating pan ay nasa ibabaw para fresh yung hangin na pinapasok niya sa loob. Bago magsisirculate, ilalabas niya sa gilid ng may mga naka-open na butas. So yan. So yan mga ka-breeders, dito na sila magpapalakas sa ating pailawan. Yung nakasalang dito dati, kalilipat ko lang kahapon kasi alam ko mayroon na naman tayong ilalagay dito. Kaya nilipat ko na naman doon sa ano, doon sa kanilang isang kulungan naman na malaki. Kasi masikip na sila dito. 11 piraso sila yung nilipat natin. Ito ngayon ay ano sila, 10. Ayan, 10 sila mga ka-breeders. Ayan. So ayun mga ka-breeders, ano, tapos na natin sila painumin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe at pindutin mo yung ating notification bell para lagi kang update sa ating ginagawang tutorial sa about dito o ano man yung klase. So ayun mga ka-breeders, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.